Magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko, sa karamihan sa atin dito sa Luzon ay nakakaranas ng paghagupit ng bagyo. At kahit po kami ay nandito at nagre-retreat, nababalitaan po namin na karamihan sa mga lugar ng Metro Manila ay lumubog at naapektuhan dahil sa bagyo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan at kami po ay nakikiisa sa panalangin para sa inyong kaligtasan at kaayusan. Nawa dinggin ng Panginoon ang awa na huminto na ang bagyo. Samantala, sa araw nito, ating pagnilayan ang pagbasa at Ebanghelyo. Our Gospel is according to Saint Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Why do you speak to the crowds in parables?" He said to them in reply, "Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, 'You shall indeed hear but not understand. You shall indeed look but never see.' Gross is the heart of this people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted, and I heal them. But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." The Gospel of the Lord. Hindi lahat ng nakakakita ay tumitingin. Hindi lahat ng nakakarinig ay nakikinig. Parang ganito yung sagot ni Jesus sa tanong ng mga alagad kung bakit siya gumagamit ng talinhaga kapag kinakausap ang mga tao. Jesus, if you will notice, every time that he would teach the people, he would use stories. He would use parables. And these stories or parables are usually related to the usual things that people do. Gaya na lang kahapon, tungkol sa pagtatanim. Usual ang pagtatanim sa mga tao noon. At pamilyar sa kanila ito. Ito yung mga madalas gamitin ni Jesus na talinhaga para mas maunawaan ng mga tao yung kanyang aral. Dahil hindi lahat nakakaunawa. Kaya nga, para mas mapadali ang pagpapaliwanag, gumagamit si Jesus ng mga kwento at talinhaga. Kaya nga ng kanyang sinabi, because not all of them look, but they do not see, and hear, but do not listen. Naalala ko po, nung ako'y nagtatrabaho pa, ang alam ko na pag-asenso sa buhay ay yung kumita. Diba? Siyempre, kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, ang hanap mo, makahanap ng magandang trabaho. At para sa iyo, para sa akin nun, ang magandang trabaho, yung makapagbibigay sa akin ng magandang kita. Dahil sa isip ko, ayoko na maghirap. No?
Gusto ko makabawi, no? Makatulong sa pamilya, magkaroon ng matugunan ang aking pangangailangan, magkaroon ng mga gamit. Dahil para sa akin, ito yung nakikita kong sukatan ng tagumpay sa buhay. Kahit papaano, sinikap ko na magawa iyon. No? Lahat ginawa ko. Talagang hinanap ko yung trabaho makapagbibigay sa akin ng mataas na sweldo. Pero sa huli, na-realize ko na wala doon. Wala doon ng tagumpay. Dahil kahit nabibili ko ng lahat ng gusto ko, kahit mayroon ako lahat ng hinahangad ko, kahit natupad ko yung nasa isip ko, hindi naging tagumpay para sa akin ang lahat. I experienced failures. Failure in my relationship, failure in what I do in life, because I realized that it's not the basis of success. The material, the money, or even what I know, yung alam ko na kung anong tagumpay. Kaya nga, nung nabigyan ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa simbahan, doon ko mas naunawaan yung tagumpay sa buhay. At yung tagumpay na yon, nakita ko sa pamamagitan ng saya na naidudulot nung ginagawa ko. Don't get me wrong, hindi ako masaya nung ako'y nagtatrabaho. Masaya kasi nabibili ko at nagbibigay ito ng mga gusto ko. Nabibili ko yung mga gusto ko, pero hindi kumpleto yung saya. Hindi buo yung saya. Kumpara sa sayang nakukuha ko nung ako ay nakapaglilingkod sa simbahan. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y nakapag-isip na paano kaya kung ito na ang aking maging buhay? Ano kaya ang aking mararamdaman? Kaya nga naisip kong pumasok sa seminaryo. At doon, mas nakita ko at natuklasan pa kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ibig sabihin na dapat lahat pumasok sa seminaryo. Pero ang ibig lang sabihin, kapag tayo ay tumingin sa Diyos, kapag tayo ay nakinig sa Diyos, mauunawaan natin ang kabuuan ng buhay. Maiintindihan natin ang lahat sa buhay. At dito ko napagtanto at nakita na yung lahat ng aming pinagdaanan, kaya nung nakwento ko sa inyo kahapon, dumaan din kami sa problema at naghirap, ang naging solusyon ko, magtrabaho. Ang naging solusyon ko, magkaroon ng magandang sweldo para matugunan yung kahirapan na dinanas namin. Pero noong ako ay mas napalapit sa Diyos, doon ko naunawaan na parte ang kahirapan sa buhay. At yung makapiling ang Diyos, kabuuan ng kasiyahan. Dito ko nabuo yung tunay na kwento at dito ko naunawaan kung bakit kailangan maranasan yung hirap. Hindi pala yon isang parusa, hindi pala yon isang pagdurusa, kundi isang kabuuan para mas maging matibay at matatag ako sa buhay. Ito pala yung magpapakumpleto ng aking buhay. Kaya natutuwa ako sapagkat sa tuwing ako ay lalapit sa Diyos, sa tuwing idudulog ko lahat ng aking mga nararanasang problema, nararanasang pagsubok, mas nauunawaan ko na lahat ito ay parte ng isang malaking disenyo ng Diyos. Parte ng plano ng Diyos para mabuo ang aking pagkatao. Marahil, siguro kayo rin, maraming naranasan, maraming pinagdaanan na hindi nyo maintindihan, na hindi nyo maunawaan. Kahit na kayo'y nakikita, hindi nyo makita ang ibig sabihin. Kahit kayo'y nakakarinig, hindi nyo maintindihan kung ano ang nais sabihin. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang nais sabihin sa iyo ng Diyos,
lumapit ka sa Kanya. Sapagkat sa Kanya mo makikita, sa Kanya mo maririnig ang lahat ng sagot kung bakit mo pinagdadaanan ang iyong nararanasan sa ngayon. Kaya maganda, no? Magandang nais ko ring marinig naman ang iyong kwento. Nais kong marinig ang iyong kwento kung kailan pinaranas sa iyo ng Diyos, pinakita sa iyo ng Diyos ang ibig sabihin ng mga bagay na dati hindi mo nauunawaan o hindi mo naiintindihan. By the way, maraming salamat nga pala sa mga nagbahagi ng kanilang kwento. At alam mo, natutuwa ako kasi may mga nagpapadala sa akin ng mensahe, private message, kinukwento nila yung kanilang mga naranasan. Yung naranasan nilang hirap, naranasan nilang pagsubok nung sila yung nag-a-apply, yung sakit, yung naranasan nilang pagsubok sa ibang bansa. No? Nakakatuwa na ang lahat ng ito ay nakatulong kung sino sila ngayon at kung paano nila maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kaya gusto ko rin marinig ang iyong kwento para sa pagninilay natin ngayon. Ano yung isang bagay na noon o karanasan mo noon na hindi mo maintindihan at makita at pinakita at pinaunawa sa iyo ng Diyos ngayon. Amen.